Ayan. Guys, muli nagbabalik po ang inyong lingkod. Good morning, good evening sa inyo lahat sa makayong sulok ng mundo. Ayan na, anong nangyari sa Earth? Nakikita nyo ang ating thumbnail. Yan, Kapitana ni Yads. Anong nangyari sa inyong dalawa? Anong nangyari? Alam niyo sa totoo lang, ito si Michelle Japina, pagka kami ang nagbakbakan dito, talagang malupit. Pero, ano yan? Pag yan ang humawak sa'yo, talagang sulit yan. Pero, wag mong kalabanin. Ay, Diyos ko. Oh, ano nangyari? Laglag ka ngayon. Laglag na si ano eh. Eto, ang sinasabi ko, alam nyo, yung digital ang karma. Digital ang karma. Eh, iba naman eh, gawin tae. Ginawa yung tae, hindi siya pera nyo, hindi nyo pinahalagahan. Hindi ko inaano dito si Michelle Japina at si Kapitana ni Yads. Hindi ko kinakampihan dito. At alam nyo naman na magkaaway kami niya ni Michelle Japina. Michelle. Eto, ayun na, ay nilaglag na. At binuking na. At utos. Eh, doon din mismo sa live ni, alam nyo na yan, ni M, aminado. Na talagang utos niya, inaprobahan niya na magsalita. Oh, di ba? Inaprobahan na. Siyempre, hindi mo po pwedeng doon ka lang sa level 2. Siyempre, pag ang isang reactor, nagsalita na, to the highest level yan. Sagad ko sagad hanggang buto. Tapos here, maglilinis ka, sasabihin mo, hindi ko sinabing lumebel ka sa gano'n. Ay, ano ba yan? Lilinis ba eh? Naghuhugas kamay eh. Huwag ka nang maghugas. Huwag ka nang maghugas. Naghuhugas kamay. Huwag ka nang maghugas. Hayaan mo nang maantot. Talaga ngayon ay mabantot ka na. Maantot ka ngayon. Sabi ko sa iyo, ito yon, digital ang karma. Kaya itong ayan, ang daming nang babas. May sinasabi silang mga babalo. Ako, ang aking thumbnail dito si Kapitana. Ito, ang topic naman natin dito, di umano daw ay yun nga, ng scammer. Ano ba talaga? Umorder ng beauty product ay hindi nakarating. Sino ba dito ang merong obligasyon? Sino dito ang merong obligasyon? Na ikaw, online seller, merong order sa'yo, nandito yung client mo, ano ang obligasyon mo bilang ikaw ay online seller, nag-message sa'yo, no? Ano dapat gagawin mo kung napadala na lalo yung pera? Dapat, ura-urada, yan ay, kung ano yung kanyang order ay maibigay mo, maipadala mo, ha? Problema po personal ito sa business na hinahangaan ninyo. Ngayon, bakit ako nag-post? Dapat lang, kung iba-ibang customer, minura ka na. Online selling sa social media, kung ibang customer, minura ka na. Bakit? Nag-post ako, bakit? Para magising ka. Para magising ka, na ayusin mo yung pagninegosyo mo. Kasi ayun. Nag-post, ha? Hindi ito isang uri ng pagpapahiya. Nag-post para wake up call. Ayan. Magising para ayusin yung business. Businessman. Wow, ay businesswoman. Yan. So ngayon, umorder ng beauty product na andun na yung pera. Pero hindi inabot ng ilang araw. Walang update, nag-update man. Parang yung oras parang sa pilitan pa. Pero napadala na yung pera. Tuloy muna tayo, guys. Nakita ko na naman doon sa next slide mo, parang meron ka na naman pinopromote na online selling. Hindi mo pa nga nabigyan ng oras, hindi mo pa nga napaship yung mga unang order mo, another online selling ka na naman. Ano yon? Para ipakita mo lang sa mga tao na masipag ka, madiskarte ka, marunong kang kumita ng pera? Ala ka. Ayun. Ito, tuloy tayo, guys. May order. Ito si Kapitana. So ngayon, ilang araw na. Walang update. Hindi pinadadala. Hindi pa sinabi na na-process na or ganito na, auto-ship na, auto-receive na. Walang ganon. Ito, ako kasi before, distributor ako ng sa glutathione. Meron ako mga reseller po sa Saudi. Yan.
Pag meron nag-how much, kasi gumagamit kami yung sa ano yung run ads. Pag meron nag-how much, may automated reply yun, bumabagsak. Tapos pag nag-reply ulit, si client, diretso po ang usapan doon. Ganito yun, na-explain ko lang sa inyo. Responsibilidad po yan ng isang nagtitinda na dapat magiging maagap ka sa iyong mga customer, lalo pat kung ang pera ay naibigay na sa iyo. Pag sinabi sa iyo, pa-order ako ng ganito, paano ang mode of payment? Halimbawa, GCash, ito po, GCash, nasend na sa iyo. Kunin mo na agad yung address ng customer kung saan ipadadala. Lista agad yan. Dapat ganon. Ay inabot na ng ilang araw. Tapos ngayon, di umano ay busy. Si M, di umano ay nag-message daw naman. Pero, ay nako, Diyos ko. Ito, magiging maagap para na sa lahat ng mga online seller dyan. Lalo pat ko kapag ang pera ay hawak na ninyo, magiging maagap kayo dahil hindi ninyo masisisi ang mga tao, lalo pat inabot na nga naman ilang linggo. Ay wala pa din at hindi iniintindi. Di umanay ganito tapos ngayon live ka live, may tinda-tinda samantalang yung order ni Kapitana ay hindi pa nakakarating. Ano yun? Para lang nga masabi na siya'y masipag? Tuloy tayo. Ano yung pang-fraud? Ha? Pang-fraud? Napakaano mo? Sobrang mo mapagmataas. Ha? Kung hindi mo pala kaya dahil busy ka, dapat hindi ka nag-commit. Ha? Hindi ka nakipag-commit sa mga customer mo, hindi ka nag-online selling kasi busy ka, hindi mo kayanin. Tama naman. Tama, may punto ka. Kailangan maglalaan ka ng oras. Kasi kung ganyan online seller ka, tututukan mo yan kasi kagaya nito, may order. Ano nangyari? Yung order niya inabot na siyam-siyam, hindi nakarating. Ngayon, kung kailan galit na, naghahabol na, ay siya pa ang galit. Ito si M, at sasabihin ay, ibigay mo yung GCash mo, ibabalik ko na lang yung pera mo. Parang ganon. Para wala kang chichiboresya, wala kang ligalig, wala kang ingay, wala kang ngalgal, ibabalik ko na lang pera mo. Pwede bang ganon? Pagka yung booking na, pag naiinis na yung mga umo-order, ayan, siya pa ang mata, ayan, ibabalik ko na yung pera mo. Buti kung hindi, yung iba yung sinasabi nila, 800 lang daw, napaka-cheap naman daw, tapos gano'n, na pinagpapahiya-pahiya. Guys, kahit po, 10 pesos lang yan. Dapat, bila ikaw ay online seller, meron kang mga customer, magiging maagap ka kung ayaw mong ikaw ay nare-resbakan or nabibigyan ng negatibong komento, mga negative feedback. Bilang, ganyan na online seller. Pag merong umorder sa'yo, pa-order ako. Sige po, ito. Ano mode of payment? GCash po. Ma'am, pasin po ng complete details. Ganon. Ipi-priority mo yan mga customer mo, lalo pat nakapagbigay ng pera. Kaya, wala kang dapat sisihin kasi siya yung naghintay. Mahabang panahon yung palugit. Inabot na ilang linggo, 1 linggo, 2 linggo, o ilang linggo ba? Mahaba yung live eh. Dapat magiging responsable ka na ikaw na online seller, magiging responsable ka doon sa iyong ang tawag to. Tama, responsable ka sa iyong customer para lahat good feedback. No? Kaya minsan talaga nauuso to, mapaparatangan ka talagang scammer, manloloko, hindi mo maiiwasan yan, lalo pa sa social media. Naghihintay na. Tapos ngayon, magchat-chat, sasabihin daw, hindi daw sinisin ni Kapitana, huli na. Tapos sasabihin, ibabalik na lang daw ni M yung pera. Kung kailan, na ganito na. Medyo masama na yung hininga ni Kapitana. Siyempre, naghihintay yung anak ni Kapitana na yung order sa beauty product, tapos wala naman talaga. No? Kumuha ka ng sekretarya mo, ba't di pa sekretarya ka na, bakit? May ano ka ba? May sekretary. Wow nga. Wow, may sekretary, sana all. Isipin nyo yan? Ano bang business yan? Monkey business? Ay, bonggang-bongga, may sekretary. Sana all. Regular ka ba na asawad? Di pa sekretarya ka eh. Di sana pinayos mo sa sekretarya mo yung order ko. Ulitin ko dyan sa mga magigitin ng utak, ha? Hindi po ito about sa pagsuporta. Business po ang pinag-uusapan. Yes. Ito, yan, tungkol sa hinahabol ni Kapitana na yung order niya na beauty product ay inabot ng siyam-siyam. At kung kailan na talagang nararamdaman niya na si Kapitana ay medyo iba na.
medyo iba lang hininga. Ibig ko sabihin, medyo mainit na ang ulo. Saka pa lang doon umaaksyon. Saka pa lang doon kumikilos na, tita, pasin po ng iyong chika. Tita, pasin po ng address mo. Hindi ganun. Dapat on the spot yan. Pag nag-message yan sa'yo, pa-order ako ng ganito. Ayan, nasan ko na yung pera mo. Ma'am, tita, ano po ang details nyo? Pakisend po ng full details para po maipa-ship ko na ang iyong parcel. Dapat ganon. Ganon dapat. Hindi yung kung kailan nagagalit na. Ganyan. Nag-ano na. Saka pa magsasabi na, ay, ako naman ay nagpa-chat baga sa iyo. At sabi ko baga, ipahingi po ako ng address mo. Ay, huli na. Dapat on the spot yan. Ilang araw, inabot na ilang linggo ngayon. Hindi nyo masisisi ang isang customer na maghuramentado. Kasi kinulang sa pag-iintindi, sa pag-update itong online seller na itong si M. Ngayon, sasabihin ng mga basher, dapat yung mga basher na iintindihan ninyo, kayo kaya ang umorder at hindi iniintindihan ang inyong order. Di o man ay ako'y nagka-busy, lagi nang hectic yung oras ko. Di ba? Sino? Kayo kaya? Yung may mga ano dyan, ano ang pakiramdam? Kapag yung mga order ninyo natatagalan at hindi agad iniintindi, di ba? Naiinip kayo, naiinis kayo. Minsan kinakancel na ninyo. Business sa pinag-usapan dito. Salamat kayo, hindi nyo ba nakita ang social media? Ang dami nagmumurahan. Kasi dyan yung mga... Alam mo ba, hindi ka nga masabihan ng scammer eh. Yan, totoo. Hindi ka nag-update. Totoo yan. 3 linggo na, hindi mo na ipadala. Totoo yan. Pwede ka dito maparatangan. Inabot ka na 3 linggo. Mapaparatangan ka talaga dito ng scammer kasi wala kang update. Nihoy, nihay. Tapos kung kailan huli na doon pa lang sa 5 days pa nga lang na walang update, walang follow-up. Mapopost ka sa iba, mamumura ka pa. Ipopost ka, scammer ka, ganyan talagang gagawin nila. No? Hindi nyo po masisisi dahil ang kinulang dito sa update ay yung online seller. Na yan dapat magiging maagap ka pagdating sa bagay na yan dahil pera yan eh. Hanggang sa'yo, hindi mo iniintindi. Dapat iintindihin mo. Or kung hindi mo man naintindi dahil ikaw ay busy, sabihin mo, ay, pasensya na. Ay po, wala yata eh. Meron man, pero parang, hello po. Mag-chat lang daw, hello po. Siguro, hindi pa pwede to. Tsaka siguro baka front lang talaga na businesswoman or, kasi nga, business, siya, yung leche plangar. Kaya ngayon, kung may kayo ay na-live at merong magsasabi dyan, may nagsasabing mga nagko-comment, di umano daw, ay scammer. Wala tayong magagawa kasi ikaw yung kinulang sa update. Hindi mo in-update. Kung sana ura-urada, in-update mo, ay hindi ka mapaparatangan hindi ka mahusgahan. At hindi ka mapapag-isipan ng kung ano man. Ito, siguro ang kay Kapitana ni Hides ay naglabas siya ng kanyang salubin, pero hindi ito sa paninira. Dahil inabot nga naman ng 3 weeks. Hindi ito sa kasiraan. So ngayon, next time, lesson learned. Lesson learned. Stop ko muna to. Magiging maagap ka pagdating sa ganyang mga bagay dahil pasalamat pa rin dahil si Kapitana ni Hides lang yung naka-encounter ng ganito. Or, tawag to, ang nag-order ng ganito na hindi mo na-update. Baka meron pa. Paano? Yung iba. Na gano'n. Dahil sabi mo nga ni M ay busy. Paano yung iba na umorder? At ganito din, kung kabisibisihan naman at ay hindi, di o man may secretary, o may secretary ka pala, sana paayos mo sa secretary mo. Wow, sana all. Hindi na ito. Ibang mga vlogger di yan. Naman ay secretary si M. Di ba? Ay, nako, Diyos ko. Nakakuha nga ng ng secretary din. Secretary ba? Hindi admin pala sa aking Yun lang yan. Ang mangyayari dyan talaga, hindi mo masisisi yung iyong customer kung ganun yung nangyayari na naghihintay ng update nihay wala. Inabot na ang ilang linggo. Pero obligasyon mo yan. Dapat magiging maagap ka, masinop ka pagdating lalo pat nasa iyo na yung pera. 5 days nga lang yung iba. 5 days lang, 3 days lang, walang update, ay mai-focus ka na. May focus ka talaga. Pero yung tingin ko kay Kapitana, parang hindi naman yan parang paninira or kung ano man. Naiparating lang niya, naikwento lang niya yung pangyayari. Based sa kanyang experience na nag-order siya ng beauty product na inabot ng 3 weeks at hindi dumating ang item,
Tapos ngayon, ang sabi ni online seller, ibabalik ko na lang baga sa iyo. Para ba, balik ko na lang sa iyo ang iyong pera. O, bandang huli. Pag bookingan na, pagka yung, kasi nga kinukuha daw di umano ni M yung, kinukuha daw ni M yung address, ay huli na. O, dapat, on the spot, nung habang nag-uusap kayo, tita, pakisend po ng iyong complete details para ma-send ko po yung item, yung order mo. Ay, wala yatang gayon. Oh. Tapos ngayon, huli na. Kung may nag-chat sa iyo, yung hinihingi ko address mo, hindi ka man nag-reply, hindi pa pwede katwiran nyo. Ikaw ang may pagkukulang. Ikaw online seller. Dapat, tsaka hindi mo sasabihin, busy ka. Busy, ganyan. Ganyan sa school, ganyan sa school. Hindi pa pwede busy yon. Hindi pa pwede, hindi katwiran yon. Pinasok mo, yung pagiging online seller, dapat, pinaglalaanan mo ng oras yan. Dahil minsan, sabihin ko sa inyo, ako, pag mali, pag tama. Dito sa amin, may nagbebenta online, mga merienda. Ngayon, nag-order ako snack, inabot na ng 25 minutes. Sabi ko, pa-order po ng burger, ganito, ganon. Binasa lang. Inabot na ng 25 minutes. Sabi ko, ma'am, okay na po ba? Binasa lang ulit. Inabot na ng 40 minutes. Ma'am, ilang minutes pa po? Kasi nakaka-order na ako before. Nakaka-order na ako. Nagde-deliver na nga sa akin. Sabi ko, ma'am, ilang minutes pa po? Sabi niya, pasensya na. Ngayon lang ako naka-reply. Anak ng tipaklong, isang oras? Pero kanina pa niya binabasa. Malang sinabi niya, ma'am, sandali po. Oh, wait lang po, babalikan kita agad-agad. Inabot ng isang oras ang kakain, maputi ng mata sa gutom. Oh, siya pa ang galit. Hindi daw sa lahat ng oras. Na yung oras niya ay lagi nakatutok sa cellphone. Hindi mo katwiran yan. Inaway-away ko siya. Hindi pala sa lahat ng oras na ang iyong mata ay nakatutok sa cellphone. Bakit ka pa nag-online business? Kung ganun din lang ang katwiran mo at ikaw pa ang galit. Oh, naaway-away ko siya. Kasi magbi-business ka, tapos kakatwiran mo hindi sa lahat ng oras. Abay, anak ng tip. O, di ba? Dapat maging maagap at saka mahaba ang pasensya dapat ng isang online seller. Kasi meron kasabihan na customer is always right. O, di ba? O, dapat good service ka. Ikaw online seller, kung ano yung in-order sa'yo, ipadala mo, ibigay mo. At dapat maayos yung item. Dapat updated ka. Tapos ngayon, dinadami na yung aking nanay. Nagkaparapos. Dinadami na yung aking magulang. Ayoko po. Lumalabit na yung labi. Ayoko po na ganito na ang aking mga nanay. Nagdadami na po. Ayun na guys, so pa ng aking video. Nagkalang shoutout po sa inyo lahat. At guys, pakiclick naman ng thumbs up. Nang sa ganun, swak pa sa palasa ni YouTube. Guys, abangan nyo ako sa aking next video. Ayan. At maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.